God is able. From disability to possibility. Magandang gabi, kaagapay. Ito po ang programang God is Able, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod dyan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 DZS, FEBC Radio TV at sa ating partner television, Channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. At ang God is Able ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Kami po ay maaari ninyong i-message sa smart number 0999-223-5675 and our globe number is 0916-296-6620 at pwede rin po kayong tumawag sa landline 865-433-22 local 401. Ako po si Peggy Lotto. Magandang umaga, tanghali, gabi. Hi, Malu. Hi, Peggy. Ako, iniwan tayo ng ating ating co-host na si Pastor si Pastor Paulo. Pero okay lang, no, kasi ang ating guest naman today is very close to our hearts, very close to God is Able, no. So, pero before we start interviewing Peggy, ano nga ba, for first-timers na mga nakikinig sa atin ngayon, ano nga ba ang God is Able? Ang God is Able po ay isang para-church organization. So, kami po ay nagpa-partner sa mga churches sa buong Pilipinas po, God willing, na makuha namin to, no, ang buong Pilipinas. At kami po ay mayroong programa ng Gift of Mobility and Family Camp. So, ang pinaka gusto po sana namin ay ang mga tao sa community na mga PWD, those people affected by disabilities ay mabigyan ng wheelchair at makapasok sa simbahan because we are sharing the one and only love of our Lord Jesus Christ. Para naman hindi lang po kami ang makaranas na to. So yun po ang mission vision ng God is Able. So Malu? Yun, at saka ang dami ang galing lang, no, Peggy, na the Lord is truly expanding our borders kasi nakakarating na tayo sa malalayong lugar, no? This year, nakaabot tayo sa malalayong lugar, no? Katulad ng natin ng volunteer na guest natin ngayon. Yes. So, kaya nga ang ating ngayon is yung importance of volunteerism, di ba? Kasi hindi naman mabubuo ang God is Able ng walang volunteers, di ba? Actually, panay volunteers naman po kami talaga, no? And today, ang ating guest is, magmula yata umpisa ang God is Able, nandyan na sila. And I personally know this family, buong pamilya, kung nandito lang siguro mga magulang nila, mga nag-volunteer na din, ano? So we'd like to call our guest, si Ronald and Reese Gonzalez. Good morning po. Hello. Hello. Hi, Ronald and Reese. Baka may gusto kang batiin. Baka may gusto kayong batiin. Maraming salamat po. First of all, kay God kasi na nandito ulit tayo magkakasama. Kahit nasa Zoom nung nagkakasama-sama pa rin tayo. Pero gusto ko muna magpasalamat kasi talagang sa God is Able. Kasi actually, nagvo-volunteer kami simula 2014, 2015. I think nasama ko na yung mga daughters ko. Siyempre kasama si Alan, yung kapatid ko na blind. Pero actually, hindi kami nag-volunteer, parang family kasi yung kasama namin talaga pag nasa God is Able. So, ang ganda nun, ang ganda nun, Peggy, no? Sabi niya, parang hindi sila nag-volunteer kasi parang nag-outing lang na pamilya, di ba? Kasi sama-sama sila, no? So, tell us more about yourself muna, Ronald and Reese, no? What do you do? I mean, apart from volunteering, syempre, alam namin busy ka. Ano bang ginagawa mo talaga? So, ako po ay isang financial advisor, insurance advisor sa isang company. Pero simula po nung nag-start yung God is Able, or before nag-start yung God is Able, I was a programmer. Then, something happened that actually led me to God is Able. So, namatayan kami ng brother ni Alan, yung kapatid ko na blind. And then, nung nawalan ako ng stint dun sa corporate work, or parang nag-resign ako,
I decided na si Alan lagi yung sasamahan ko. And yun yung parang naging daan kung paano namin na-meet si Tita Malu. She invited us to go to church sa CCF nung time na yon and to volunteer or parang just to be part of the activities. Eventually, naka-attend ako ng wheelchair training kay Dana Croxton na very close din sa God Disable. Eventually, naka-attend kami ng Nick Vujicic na events sa CCF. Tapos unti-unti na niyaya ako ni Tita Malung mag-attend ng camp. Na-meet ko na sila Ate Peggy, sila Moses. Tapos doon na nag-start. Una, ako lang yung initially nag-attend ng camp. Nauna pa ako actually kay Alan na umattend ng camp, 2014. Tapos 2015, nung nag-start sila umattend, si Alan, sinama ko yung dalawang daughters ko. Si Reese naman yung, si Reese at si Isha naman yung naka-attend or naka-experience ng family camp. Oo nga, napakaganda no na maisip natin o talagang doon sa in 10 years nakasama natin sila sa God Disable yung pag-volunteer ni Ronald and his daughters. Napakaganda na parang naging pamilya tayong lahat sa nagsimula. Imagine si Naris noon maliliit pa, 'di ba? Si Isha maliliit pa sila noon eh. Ngayon tingnan mo naman mga college students na po sila and yet nagvo-volunteer pa rin po sila kasama yung kanilang dad. So Ronald, what made you decided na ay dito ako sa God Disable magvo-volunteer? Kasi 'di ba, kapag naman pinag-uusapan yung volunteerism, hindi lang naman para sa God Disable, kung hindi meron ka pa rin namang iba na pwede naman. Pero what made you go back doon sa pag-volunteer sa God Disable? Unang-una kasi nakarelate ako dun sa mission and vision ng God Disable. Ang pinaka-focus is hindi lang yung persons with disability, kundi yung families na affected din ng disability. So nabanggit ko nga kanina na yung kapatid ko si Alan blind. So ever since talaga, kumbaga tinry namin na i-treat siya normally. Pero iba pa rin talaga yung treatment namin dahil nga blind si Alan. Pero dun sa God Disable kasi nakita namin na lahat ng mga families na nagsastruggle with disability, nandun din sila and pwede tayong makapag-minister sa kanila. So nakikita namin yung parang nakaka-relate kami dun sa experiences ng mga families. At the same time, natutuwa kami kasi nakikita rin namin yung ibang families na parang nagsastrive sila na maging okay. And nakikita namin talaga yung biyaya ng nagkakaroon ka rin ng blessings dun sa mga families na gusto mong i-minister. Hindi lang yung tinatry mong mag-volunteer para makatulong, pero actually hindi nila alam kung gaano ka natatouch yung heart mo dun sa mga nakikita mong na families na napapangiti mo, or especially yung mga families na nakakakilala talaga sa Diyos. Pag nandun na sa camp, na nare-realize nila parang part ng family talaga yung mga anak natin na may disability, yung mga tatay natin na may nagkaroon ng stroke or na biglang nako-connect mo sila doon sa family camp talaga. So hindi ko kayang palampasin yun na hindi na share din, lalo na doon sa mga anak ko. So, yeah. Alam mo, Ronald, I remember, siguro the few times na nagkita tayo before, ang sabi ko sa iyo, di ba Ronald? Sabi ko, Ronald, grabe yung kung paano nyo alagaan si Alan. Nalala mo yun, di ba Ronald? Sabi ko, parang kaibang klase yung samahan ninyong magkakapatid and your love for your brother. And I remember nung sabi mo sa akin, hindi ba dapat naman tita? Hindi ba yun yung sagot mo sa akin, no? And I love that answer, no, Ronald? Kasi that's how it should be, di ba? That family members should really love whether they have disability or none, di ba, no? Pero I think it makes it special pag merong special needs yung tao. Mas special din yung parang compassion mo for that person. So Ronald, is that how you feel also about your brother na compare mo sa ibang mong mga kapatid na non-disabled, mas iba ba yung nararamdaman mong compassion for Alan and the love? Is there a difference?
Hindi ko na-realize yun until siguro lumaki ako. Kasi nung nagkaroon ako ng mga anak, syempre ang pinagpe-pray mo lagi, healthy sila. So hindi ko ma-imagine yung pinagdaanan ng parents ko sa kanya. Pero pinalaki kami ni mami tsaka ni daddy na parang to make sure na okay lagi si Alan. So na lagi siyang may kasama, na naalala ko pa nga yung bunso namin. Every time yan, very protective yun kay Alan kasi the age difference nila is 8 years old. So mga 9 or 10 si Alan, sasabahan niya nung bunso namin, 3 years old. Tapos, talagang sasamahan niya yan sa tindahan. And then, talagang pagka merong narinigan na hindi magandang comment, nagagalit yung bunso namin. As if talagang you will stand up for Alan. Kasi parang ang pagpapalaki sa amin is to make sure that na meron talagang kasama lagi si Alan or parang na yung special treatment nga. Pero as much as we can, we really tried to teach Alan kasi you are to make sure na normal yung treatment namin sa kanya. Naglalaro kami ng basketball, sinasama namin. Naglalaro kami ng family computer that time, sinasama namin siya. So halos lahat ng activities namin, kasali siya. Pati yung away, kasali siya. Pagka nag-aaway kami, kasali din siya. So yun siguro. And nakita namin sa camp kasi, na you meet a lot of families and then you realize na hindi pala ganun yung dynamics ng ibang families. To the point na minsan hindi talaga nila naasikaso yung or isang tao lang yung nag-aasikaso sa family. Out of all the family members, isang tao lang yung lagi nag-aasikaso. Or even hindi nila inaasikaso talaga. So nakakalungkot pero at the same time ang gusto namin is yun nga, makapag-minister tayo dun sa mga families na affected talaga na hindi nila na nakikita yung blessing nung meron kang kapatid or family member na may disability. Ronald, now that you're sharing that, na-realize ko, Peggy, no, na important pala na isama natin sa programa ng family camp yung care na how to care for your siblings, no? Kasi I think you're the perfect model, yung family ninyo is the perfect model na para makita ng mga pamilya na ganito ang dapat. This is how God wants us to take care of our siblings, no? And maybe for Reese, no, for an uncle, 'di ba? Maganda nga, no, Peggy, no, na magkaroon tayo ng parang sibling a talk maybe on siblings naman, no, Peggy? Oo, maganda nga yun sapagkat nakikita naman natin on how sa pamilya nila Ronald ay nangyayari ito na talaga palang posible na like matuto si Alan ng kahit pagbibisikleta, di ba natuto si Alan dahil sa trato ng kanyang mga kapatid na hindi nila iniwan si Alan. Very real, no one is left behind, di ba? Especially sa pamilya, kahit na meron ganito service, no, dahil ito yung si Papa mo ganito yung sinasabi. Ikaw naman, kumusta naman yung time na nagvo-volunteer ka sa family camp? Bakit ka nag-volunteer? Ano naman yung nasa sayo? Aside from, of course, syempre meron kang uncle. Pero paano ka na ano ng tatay mo na Oris, you come with us? Kayong dalawang magkapatid. Siyempre sa una po parang in-invite lang kami ni Daddy sa camp and wala naman po kaming masyadong alam about the camp. So, pumunta lang po kami. And nung napuntahan na po namin, na-enjoy namin ni ate. And we kept coming back kasi we saw how blessed the camp was, how they showed the love for every family. And kung paano nila ipakita yung power ni God through every volunteer and through every disabled person. So, parang gusto kong balikan kasi gusto kong makita na yung mga experience ng bagong families and yung mga stories ng kada tao. Yeah, Reese, alam mo, I witnessed that, no. I've seen you grow also. Maliit ka pa nga lang nandoon ka na, no. Pero nag-volunteer ka eventually as a buddy ba? Nagbabuddy, no? Kasi no, Peggy, yung ating program, yung mga kids with special needs,
they have a buddy, mayroong partner, no? May partner sila, and Reese is one of them na kasama niya maghapon, no? Yung isang batang merong special needs, no? In the last camp that we had, sino yung naging buddy mo at saka ano yung condition niya, and how was that experience? Actually, first time ko po magkaroon ng body last camp, and it was Yuris. Very thankful ako kasi kilala ko na siya before from the previous camps. Lagi ko din siyang kasama before, so medyo familiar. And she has Down syndrome. And hindi naman po naging very difficult maging body niya kasi she's very independent and very nagko-communicate naman po siya kung anong gusto niya. Yeah. So, how was that experience? Was it did you learn something new? Did God speak to you through that child? Meron bang natutunan ka from that experience about this child? From Yuris na hindi na-restrain ang mga bata sa kanilang disabilities. They have talent and they have personalities din. Tama yan. Peggy? Yes, Reese, follow-up question, pero kasi syempre, di ba, for once, gusto natin nag-volunteer tayo. Pero what made you, parang tanong ko rin kanina sa dad mo na, ano yung makakapagpahambak sa'yo sa pag-volunteer mo? At ano yung pinaka-highlight sa'yo na habang nag-volunteer ka? Highlight. Pinaka-highlight yung first time ko din mag-volunteer, maging body ni Yuris, and then yung first time ko sumali sa praise and worship, nag-guitar ako last time, kahit hindi lang yung skill set ko. Na-enjoy ko yun kasi para kay God yung ginagawa ko nun, and hindi siya para sa akin, and na-enjoy ko naman. Wow, no, Peggy. Napaka-blessed ng God is able sa pamilya ng Gonzales, no? Hindi lang sila tumutulong sa, of course, volunteering, si Ronald nandyan, tapos 2 daughters niya nandyan. Meron pang sumasali sa music sa ating worship. May worship team pa, may body pa, no? Parang everything nasa kanila ngayon, no? Pero what would ano yung pinaka challenging na experience niyo? I'm gonna ask you both, no? Ronald and Reese, no? Meron ba kayong na-experience na nahirapan kayo, yung parang challenging moments, maybe with a person with disability or maybe with the campaign itself? Yeah. So mauna po ako. So ang unang camp ko was in 2014, and ang naging buddy po ako ni Andrew. Andrew was a 14-year-old with who was in the spectrum. Tapos ang challenge po nun, mahirap actually kalmahin si Andrew, pero mahilig siyang mag-swimming. So pag nasa swimming pool siya, very calm siya. And challenge nun, almost 4 days or 3 days yung family camp, 4 days for the volunteers. Pero si Andrew was in the pool for most of the camp. So, nagkataon po siguro divine talaga, in-appoint ako ni God kay Andrew at that time kasi mahilig naman talaga ako mag-swimming. And ang ginawa ko na lang is dahil mahilig siya mag-swimming, sinamahan ko siyang mag-swimming talaga. Halos buong camp magkasama kami, nasa swimming pool lang kami. And isa siguro yun sa mga natutunan ko nga talaga na kailangan as a body or a family member, kailangan talaga alam natin kung ano yung makakapagpabuti dun sa yung emotional state nila para kalmado sila, para masaya sila. And in their case, mas extra yung, hindi lang isang beses talagang every time gusto niya mag-pool, sasamahan mo talaga siya. And parang tutulungan mo lang din yung mga ibang tao na nakakasama niya
na lalo na yung mga bago, yung mga hindi nakakakilala or parang hindi kilala yung condition nila na parang kailangan mo silang sabihan na parang pasensya na kayo kay Andrew kung bigla kayong babanggain kasi nga meron siyang and people understand basta meron taong nagsasabi sa kanila, mabilis nilang marirealize, hindi sila magagalit. Meron naalala ko kasi meron pinupok si Andrew sa ulo na babae. Siguro nagustuhan niya, pinuntahan niya, tapos pinupok niya sa ulo. Pero wala namang masamang intention kay Andrew. Parang yun lang yung personality niya. And nakakatuwa lang din yung experience kasi you realize na mahirap siyang gawin, pero you realize nandun yung comfort nung bata. And then na-realize mo na parang there is a way for him to be relaxed. Hindi yung laging tumatakbo, hindi yung laging sumisigaw or hindi yung laging hindi laging kumbaga merong gustong gawing erratic, kumbaga yung bigla siyang tumatakbo, biglang magagalit or gano'n. Pero in that instance nakita mo yung parang ang galing lang, nakita ko yung niya, yung talent niya. Bukod pa doon, nakita ko rin siya actually kumanta. So parang ang galing ng memorization skills nila. Yeah, Ronald, no, naalala ko yan. And praise God sa iyo nga napunta kasi mahilig ka mag-swim. Can you just imagine kung napunta siya sa isang volunteer na hindi nagsiswimming, di ba? And during that time, nagkaroon ba siya ng meltdown? And how did you handle that? Well, actually, kahit pa paano may katulong naman ako, merong nag-aalaga siyang kasama, yun yung parang hindi din siya iniiwan din. Pero isa sa mga meltdowns niya kasi, dahil nga lalaki si Andrew, medyo 14 at that time, so medyo bumibigat na yung kamay. One time, dun sa play area ng mga bata, pumasok siya, tapos nag-try siyang maglaro, pero parang pinigilan namin. So parang nabato niya lang yung yaya niya or yung ng isang laruan na medyo so nasugatan yung yaya. So parang that was the only time na nakita ko siya na medyo talagang nagalit or nakasakit. Pero most of the time naman siya very lang calm naman. Marami lang na times na biglang tatakbo so hahabulin mo. Or magyayaya nga siya na kunyari may program na tapos syempre first time ko gusto ko maka-attend ng program pero sasabihin niya gusto niya mag-swim. Sige, hindi na ako sasama sa swimming sa program. Sasamahan ko na lang siya sa pool para meron siyang kasama. Yan, wow. So si Reese naman, Reese, ano yung naging experience mo? The challenging experience with you, Reese, meron ba? Hindi po clear yung speech niya. So, kailangan ko pong idugtong-dugtong yung words para maintindihan siya. And kailangan niya pong ulit-ulitin para maintindihan ko. Pero she was very patient with me and nagkaintindihan naman po kami. Si Yuri is patient sa kanya. Yeah. Peggy? So, napakagandang pakinggan na I mean, nakikita mo talaga yung imperfection, 'di ba? Yung sinabi nga ni Reese na hindi ko po siya naiintindihan pero Reese was so patient na sa pag-handle kay Reese na binubuo niya yung mga salita ni Reese para po sa ating mga nakikinig ang guest natin ay si Ronald at ang kanyang anak na si Reese. Ito po ay about volunteerism, yung pagbo-volunteer po nila sa God is Able. So siguro po makaka-relate tayo as a family, 'di ba? Na ang pagbo-volunteer ni Ronald at ni Reese is parang pamilya sa God is Able. So kung i-connect po natin to sa ating pamilya, nakita po natin narinig natin kay Reese na hindi na maintindihan, minsan hindi niya maintindihan si Yuris ng time na nag-volunteer siya, pero yung pasensya niya. So sa ating pong pamilya, so dapat ganun din tayo na sa ating mga PWD sa ating pamilya. So to continue, may question ako sa iyo. Pag hindi mo naiintindihan, meron bang time na nafe-feel mo rin na nawawalan ka ng pasensya? Or kaya for example, ikaw Ronald, kasi nakita ko yung the way na pag-handle mo dun yung sa bata. Ang tanong ko naman sa iyo is, paano mo napagpasensyahan at yung strength mo, imagine mo halos buong araw ka sa swimming pool. So ano yung mga panahon na yun, ano yung naiisip mo?
Ako na muna daw. Siguro kasi naalala ko lang nung unang pumunta ako dyan, ang intention was to volunteer. Kasi sa akin, pag sinabi kong mag-volunteer ako, nandun ako para tumulong. Hindi ako nandun para mag-enjoy or para maging part or kumbaga makita yung program. Hindi ako nandun para mag-observe. Ang heart ko talaga at that time was to try to help. Ano yung pwede kong maitulong dun sa family camp. And tingin ko, yun din yung naipasa ko dun kay Laris. So, nung nandun si Andrew sa swimming pool at nakita ko naman na wala siya talagang makakasama sa pool. Tapos walang ibang magbabantay sa camp. And nakita ko na siguro kaya nga ako nilagay doon as a buddy ni Andrew kasi ako yung may experience talaga na swimmer nung time na yon. And hindi naman alam nila Ate Peggy yun. So talagang naniniwala ako, it was divine intervention nung nagkatapat yung pangalan namin ni Andrew. Tapos na-realize ko rin na parang yun yung work na pinapagawa at that time. Bakit ko tatanggihan? I was also trying to get to know Andrew, yung condition niya. First time kong naka-meet up close ng someone with autism at that time. So talagang tinry ko lang gawin yung pinapagawa ni Lord at that time. Mm-mm. Years naman po. Pag mga times na hindi talaga kami magkaintindihan, tinatry ko lang din po maging patient. And iniisip ko na naiisip niya na hindi nga maintindihan yung sinasabi ko. So I do my best to understand her when she's trying to say something. Mm-mm. Very ideal talaga tong pamilya nitong Gonzales na to, no? Kaya huwag kayong mawawala sa family camp every year. I think it's very, I think mas nakaka-empathize talaga kayo kasi meron nga kayong kapatid na who is blind, no? And your parents raised you very well talaga. Kaya naman na ipapass on mo rin sa ibang tao na may disability, no? You mentioned, Reese, kanina na you also volunteered sa worship team. How was that experience naman? Pamilya ito ng no? Pamilya rin kayo ng mga musicians kasi si Alan po ang aming kasali rin sa aming worship team. Although he is blind, but he's able to play the keyboards at saka pwede rin siyang, at kumakanta rin siya. Kaya nasa pamilya rin, no? So, Reese, ano yung instrument that you played and how was that experience? I played guitar po. At first, pinipilit lang talaga ako ni Daddy. Ganun naman. Ayaw ko po talaga sa una. Pero niya po ako. And then yun, I learned one song, tapos nasama na din sa pag may program. And very, hindi pa ako, tawag din, iniisip ko, hindi pa ako skilled para tumugtog doon kasi beginner pa lang ako and all. Pero na-realize ko na it's not about what you can offer, but what God can do from you, through you. Ganun. And na-enjoy ko naman po kahit hindi ako skilled, tinuruan ako ni Kuya Zion, and kapag nakikita ko yung mga tao sa congregation, parang na-enjoy ko naman po yung experience. I like what you said na no, it's not what you can do, but what God can do through you, no? So, kaya nga sa all we need to do, kailangan lang natin mag-oo sa Panginoon to just say yes, di ba? Kaya nga there's this song, di ba? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, di ba? Kasi pagka when we feel inadequate, yung parang hindi natin kaya, hindi ako skilled and all that, mag-rely tayo sa Panginoon In the same way na pag nag-volunteer din, di ba, no, Ronald? Parang feeling natin, kaya ko ba to? Baka mahirap itong batang ito. Pero when we say yes, ang Panginoon ang source ng strength natin We don't rely on ourselves, no? Humingi tayo talaga sa Panginoon ng help. And that's what He likes. Yun ang gusto niya, no? Kasi pag sobrang able naman tayo, masyadong self-dependent naman tayo, no? Peggy?
Oo nga naman. O, tama ka dyan, Malu. And to follow that up, sa inyong dalawa ulit, ano yung nakita nyo na strength nyo and weakness nyo kapag nag-volunteer kayo sa, for example, pag new child or at hindi nyo kilala? Sa akin, siguro ang challenge na nakita ko, nakaka-relate na ako kay Ate Peggy being yung program coordinator talaga yung sa camp. Yung challenge na ang prayer mo lagi, Lord, iniisip ko kung magiging enough yung volunteers. Lord, sana maging cooperative yung mga family members. Hindi lang yung mga PWDs kasi meron ding mga na-assign din po kasi ako sa youth ng God Disabled. So when we talk to them, hindi lahat cooperative. Siguro mga teenagers kasi siguro nahihiyang makipag-relate pa sa amin nila Kuya Bernie. Pero pinagpe-pray mo yun lagi na sana maging okay yung lahat. But eventually, God finds a way talaga na parang matouch yung heart nila through the camp. And eventually, na gagawa namin ng program, ng message, ng Bible study discussion doon na nakukuha mo rin yung ID, yung connection sa kanila. Kasi very challenging talaga sa umpisa makakonect doon sa mga families. Yun yung pinakamalaking challenge siguro. When you talk to them, kung mag-open up ba sila kaagad doon sa condition, kung mag-open up ba sila kaagad doon sa mga personal experiences nila. Kasi some are very guarded. Hindi sila kaagad mag-open up until yung last time na magte-testimony sila kung gaano sila na-touch through the camp. And doon mo makikita kung paano nag-work talaga si God through the camp. How about you, Reese? Ano yung nakita mong strength mo at yung weakness mo during the time na pag nag-volunteer ka? And ano yung na-develop sa yung character? Sa weakness po, alam kong very introverted akong tao. Hindi ako medyo outgoing. So, andun na lang ako sa sulok-sulok kapag may camp and madaming tao. And ang strength ko naman po ay I'm a good listener sa mga friends ko din. Lagi nilang sinasabi yan. And na-experience ko yun one time, kinuwento ng Lola. Si Lola Tess, kinuwento niya yung story ng family niya. And ayun, nakwento niya. So, ayun. Eh? Yeah, okay. That's very important then, good listener, no? Kasi minsan yung mga ating mga participants, mabibigat mga pinagdaanan nila eh, di ba? Mahihirap. And minsan, hindi naman siguro dumadaing, pero gusto lang nila ma-express din yung mga pinagdaanan nila. And a good listener is also very important, no? Minsan, gusto lang nilang ma-exhale lang nila. Hindi madali, no? Mahirap din talaga this is a difficult ministry, actually, kasi the mga people with disability, they have different moods, may mga meltdowns, may mga iba, ayaw mag-participate, ayaw mag-cooperate, no? Pero at the end of the day, at the end of the 4 days of family camp, there is joy. Meron tayong mararanasan talagang kasiyahan na alam natin nang gagaling sa Panginoon. Lalong-lalo na doon sa yung ating talent night, no? Ating mga tagapakinig, no? Ang family camp ng God Disabled, meron po kaming isang gabi, the last night, magkakaroon sila ng talent night where the participants perform sila, pakikita nila ang kanilang mga skills, di ba? So Ronald and Reese, ano yung experience mo? No? Siyempre, yung body mo, ipe-prepare mo sila sa kanilang talent night, sa kanilang yung kanilang programa. So ano yung challenge din diyan at saka ano ba yung experience nyo? Ronald. Actually, Tita Malu, yung pinaka-paborito kong night or yung pinaka-paborito kong part ng God Disabled. Kasi parang yung mood talaga niya, and nakita ko kung paano siya nag-improve over time. Yung unti-unti lang na minsan kakanta lang,
maya-maya may banda na yan, maya-maya parang nag-i-improve siya over time talaga na parang ngayon para talaga siyang concert yung dating na. So parang Mm-mm. na-appreciate ko how uh, nagkakaroon na ng connection dun sa buddies. So Mm-mm. una, hindi sila magkakilala. Second day, nagkaroon ng konting connection. Pero pagdating nung gabi, nare-realize na nila na parang, ay, friends na tayo. Talagang magpapatulong na yung body kung paano or magpapasama doon sa body yung kasama niya na sasayaw. Kunyari, may Down syndrome. Pero nalaman ng may Down syndrome, sasayaw. Yayayain niya yung body niya para sumayaw or para tutulungan siya ng body niya para makapag-prepare. Ano ba yung song mo na isasayawin or ano ba yung kakantahin mo? And nakikita mo na yung connection ng mga bodies doon sa uh, mga persons with disability and yung families na nanonood. Nakikita mo kung gaano ka-proud actually yung mga magulang nila kasi hindi naman usually umakit ng stage yung mga bata eh. Hindi naman usually nagpa-perform yung mga bata at nabibigyan ng spotlight. Doon Mm-mm. nabibigyan sila ng spotlight, nakikita mo yung talent nila. I remember, ang mga nahahawakan ko usually, boys with autism. Nakikita mo na hindi sila, na sobrang talented nila. Kailangan mo lang talagang kausapin sila para ma-realize mo or kailangan makasama mo sila para malaman mo kung ano yung talent nila talaga. And meron silang talent. Meron may autism na ang galing mag-memorize ng songs. Meron isang may autism, si Kevin, hindi ko makakalimutan yun. Kinabisad or kinausap lang namin lahat ng mga, dahil boy si Kevin at nagagandaan siya sa girls, meron siyang mga nilalapitan. And naalala ko lahat ng nilapitan niya noon, sila Dayan, sila Lowe. Tatanungin ko lang yung birthday nila at tatanungin namin ni Kevin yung birthday niya. Naaalala niya, mga 5 or 6 people yun naaalala niya yung birthday. Once niya lang tinanong. Tapos yun yung pinakita naming talent dun sa ano. And hindi siya sobrang, kumbaga, hindi naman siya performance na sayaw, kanta, tula. Pero tuwan-tuwa yung mga tao nung nalaman yung talent niya na yun. So, yun yung paborito ko sa talent na talaga. Nakikita mo yung talent ng mga family members at saka ng mga kapatid nila or mga anak nila may disabilities. And sobrang nakaka-proud lang din yung gabi na yun. Yeah. Yeah, talagang ako rin yan din ang favorite part ko, no, yung syempre kami manonood lang kami mga audience, no. Mamangha ka talaga, minsan magugulat ka, wow, meron pala siyang talent na gano'n, ano. How about you, Reese? How did you prepare you, Reese, for that talent night? Alam natin may talent si Reese eh. Sa last camps naman po, lagi siyang kumakanta, di ba? So parang uh, uh, 2 songs ata yung nakanta niya this year. Mm. Nakasama ko pa sila ng dad nila mag-gitara kahit usually silang dalawa lang po magtatay sa stage pero nasama naman po ako this year. Tapos Mm-mm. yun po, na-enjoy ko din po yung talent night kasi yun yung time na malalabas na ng mga bata yung character nila, yung talent nila, and yung mga tao lang doon, walang ibang ginawa kundi pumalakpak, Mm-mm. tsaka mag-enjoy sa performance ng lahat. Mm-mm. Ang saya, no? Ang saya, no, Peggy? Siguro maganda rin ang volunteers. Dapat meron din talent night, no, Peggy? Oo nga. I mean, para ano, di ba? Yung makita din ng mga PADs, mga PWDs na parang i-honor natin sila through yung, di ba, yung pagbibigay natin. Pag-share natin kung anong merong talento rin yung mga taong nag-volunteer. So, we will take note on that. Alala, Kasi di ba, parang sabi dun sa John 19, di ba yun ang carrying verse ng God is able so that my power will be displayed in that question. Do you think na yung power ba ni God na-display ba doon sa in the times ng 4 days ng family camp natin? At sa paano paraan to na nyo nakikita? siguro dahil nga naging part ako ng camp over the years, naalala ko lang, before the start of the camp, may volunteers training kasi nung first day. And ang prayer lagi is mag-match yung number ng volunteers sa families. Or yung lang, kumbaga, lahat ng concerns kasi nililista naman ni Moses yung pagpipray natin. Parang nakikita ko na parang kung sa mata natin, kulang na kulang resources, kulang na kulang yung tao. Parang ang challenging
Pero always at the end of the camp, nakikita mo kung paano ginawa ni Lord na parang nag-worry pa kayo pero actually I've got this. Parang ganun eh. Lagi na lang na ganun. Kasi nakikita ko na, naalala ko magsasabi si Kuya Don, kulang yung time natin mag-pray, kulang yung time natin mag-pray. Kasi nga, ang daming concerns. May mga bagong families, may mga sinong body ang ima-match mo. Nakaka-relate ako dun sa concern ni Ate Peggy every time. Ima-match mo kasi yung body dun sa volunteer. Minsan kulang yung names or minsan may mga magba-back out last minute. So parang iniisip mo paano mangyayari, baka kulang yung volunteers o baka kulang yung yung tao para i-handle yung mga volunteers or yung mga participants. Pero at the end of the camp, always yung sinasabi ni Tita Malo na there is joy kasi nga na-realize mo na parang hindi natin kaya pero kaya niyang gawin yung camp. And kung tinatanong ni Ate Peggy kung nakikita ba yung power niya doon, yes. Overwhelmingly nararamdaman namin lahat ng volunteers, lahat ng participants nararamdaman namin doon. So dahil Pasko na no, as volunteers no, what is your desire ninyo ngayong Pasko, no? And dahil papasok na tayo ng 2024, how do you see yourself in the coming year as a volunteer? At saka ano ba yung dinidesire ng heart ninyo also for your brother, for Alan? Sa akin as volunteer, since nag 10 years na yung God is Able, parang nakita ko yung 1 decade na yun na parang nag-pass kasi naggumawa ng video sila Pastor Alex na no. Nakakatuwa na makita yung progress simula nung nag-start hanggang nung 10 years. And unti-unti nakikita ko nga yung next generation, lalo na nitong last camp kasi nagkaroon tayo ng gap during the pandemic. Tapos biglang naglakihan yung mga bata. Siguro kaya ako nagpo-push kay Riz na maging part ng praise and worship. Sila Zion na yung nagsa-start na mag-praise and worship doon. Kasi nakikita ko, may continuation pa yung pinapagawa sa atin. As parang kung ako yung first generation na volunteer, parang hindi siya magsa-stop doon and kailangan natin maipasa doon sa next generation talaga. Hindi tayo yung, kumbaga, hindi tayo yung last. Meron talagang pinapagawa pa through the camp. Kaya nakakatuwa kasi nga nakikita ko na yung next generation stepping up. So dati nga part lang sila Zion ng tawag doon ng mga bata. Pero ngayon kasi Zion is leading the praise and worship team last time dahil kumbaga siya yung pinaka-capable at that time. Si Riz was just learning the guitar kaya sabi ko, Riz, kailangan ng help. So, kaya tumulong din naman siya. And nakakatuwa kasi nga hindi na. Sila Yuris dati na parang mga prinsesa natin nun is also a teenager. So parang talagang nakikita mo nagpo-progress din talaga yung camp. And hindi, lumalaki rin yung scope ng mga gagawin. So before volunteer, eventually ina-assign na sa amin ni Ate Peggy yung youth. Dumalaki na yung dami ng youth. Kung tama yung pagkakaintindi ko, hindi siya part ng program initially. Naging part siya ng program dahil nakita namin yung dami ng mga youth doon sa camp talaga. And parang dapat magkaroon din talaga ng mas magandang program para sa kanila doon sa family camp. Kaya parang nakikita ko, ang dami pang papagawa. And kailangan ipasa ng first generation doon sa next generation. Praise God, no? So, ang ganda ng iyong vision for 2024 that ang ating next generation will take over kasi tumatanda na rin tayo, katulad ko, no? Senior citizen na, kailangan talaga the younger generation will continue this mission, no? Yung mission and vision natin. Pero as we end, no, Ronald, maybe you'd like to give a message, baka may nakikinig na gustong mag-volunteer, any encouragement para sa ating listeners who may want to volunteer sa family camp next year. And then maybe you can end with a prayer na rin.
Oo, sa lahat siguro ng mga churches, yung mga nakikinig diyan who wants to connect with God is able, be part of it. Initially, kung wala kayong community na masasabi for you and your family regarding yung mga families affected by disability, God is Able is one of the organizations na pwedeng makatulong talaga sa inyo, sa church nyo and sa family nyo. And hindi lang yun, kasi nga eventually makikita nyo rin kasi through God is Able, yung mga programs na ginagawa nila is actually helping churches and families talaga connect to God. So hindi lang siya community. Ang intention talaga is to lead every family to Christ, and malaking bagay na makakonect kayo sa God is Able, lalo na if you feel like you're a family, meron kayo anak na may disability, and you don't have a community to help you grow in Christ. God is Able will be one of the organizations na makakatulong sa inyo. And siguro yung part ng pag-volunteer talaga, wala pa akong na-meet sa God is Able na napilitan lang mag-volunteer. The heart of the people volunteering in God is Able, parang tinouch talaga ni Lord yung heart nila para mag-volunteer talaga. We keep coming back kasi nga nakita namin yung blessing. Not just because we volunteer, but because there are lots of stories na maririnig mo doon showing how powerful yung Panginoon natin. How powerful siya talaga. Amen. And would you want to close in prayer? Sige po. Let's pray. So bow down our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you and praise you for this morning. And we thank you, Father, for allowing us to meet. And thank you for technology dahil alam namin na magkakahiwalay kami, but you allow us to meet, Father. And we thank you for this fellowship. And we just ask, Father, for your continued guidance and wisdom sa ginagawa po namin ditong ministry as God is Able. Bilang volunteers, yan sila Ate Peggy, sila Tita Malu. We thank you, Father, for their lives. We thank you, Father, for God is Able, sila Pastor Paulo, sila Moses, and all the volunteers, Father, and all the people that you are using, Father, to touch your mga sheep. And we thank you, Father, kasi ginagamit mo ang God is Able to minister to all of these families affected by disability. Lord, we just ask for your blessing, Father. Alam po namin na marami pang gagawin sa God is Able. Alam po namin na marami pang trabaho na gagawin, and you have great plans for this organization. And we just want to ask, Father, that you continue to bless the leaders, the coordinators, the volunteers, Father. May you continue to bless them, Father, with to endure all the challenges, because we know, Father, that your plans are great, and we know that lahat po ng gagawin niyo through God is Able is for you to show your power and glory, Panginoon, sa mga families, sa mga taong kailangan makakonekta sa inyo, Panginoon. And we thank you, Father, and we just lift up to you lahat po ng programs namin sa God is Able, and we just want to thank you and praise you for all the years of God is Able, and may you continue to guide God is Able for your greater glory. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you so much, Ronald and Reese. Maraming salamat at pinagbigyan nyo kami dito sa interview today. And a blessed Merry Christmas to both of you. Peggy, matatapos na naman ng isang oras. Maraming salamat mga kaagapay sa pakikinig. Ito po ang programang God is Able, Serbisyong PWD. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. Kami po ang programang God is Able, Anay Katatagan at Pag-asa sa mga Filipinong PWD. At ako po si Peggy Lotto. Magandang tanghali, umagang gabi. Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. From disability
to possibility. Merry Christmas! God bless! God is able. From disability to possibility.